Mga kaibigan, ito po yung pagpapatunay. Walang holiday kapag may kaso. Walang holidays kahit na anong araw. Pag merong warrant of arrest, huhulihin talaga ng mga otoridad. Alam niyo bakit? Yung pong mga co-accused ni Harry Roque at Cassandra Ong tungkol sa Pogo operation, tungkol diyan sa issue ng qualified human trafficking and available offense. Walang pansamantalang paglaya. Inaresto na po si Mr. Ko. Kaya palagay ko si Harry Roque lalong kakabahan dito, pero ayaw talaga niyang harapin yung kanyang problema eh. Tingnan na ito. You are alias Boss Terry or Terry. You have a warrant of arrest issued by Regional Trial Court, 3rd Judicial Region, Branch 118, Angeles City, Pampanga, for violation of qualified trafficking in persons or violation of RA 9208 as amended, violation of Section 4 in relation to Yung Section po 6 nakawhite ng t-shirt ang inaresto. of Republic Act 9208 issued by Honorable Rene Estrada Reyes, presiding judge. Angeles, Pampanga. I will cite you your Miranda rights, okay? Your rights. I will. You understand English? No? Okay. Okay. I have a translation. Hindi nakakaintindi ng English to, so Chinese. You have the right to remain silent. Ayan na. Anything you say can be used against you in any court of law. Ayan o. Hinuhuli po kasi. You have the right to have an attorney. If you cannot afford to have a attorney, the government will give you one. You understand? Ayan o. Ayan o. Ayan. Pinakita ko lang ho sa inyo yung pagpapatunay na yung si Mr. Ko. Si Mr. Ko. Si Terry kung tawagin. Boss Terry pala ang tawag nila. Bakit ba naging Boss Terry yan? Yan daw ho yung isang, ano ba yan, Filipino-Chinese? O talagang 100% Chinese? Sa Pogo operation, qualified human trafficking. Yan nga po yung issue ng judge ng Angeles City, Pampanga, kasama ni na Harry Roque. Ayan na, Harry Roque at saka ho si Cassandra Ong. Ayan. Yan ang dahilan. Ayaw mang aminin. Yan po ang dahilan kung bakit ayaw ni Harry Roque umuwi ng Pilipinas. Kasi sa oras na siya ay umuwi ng Pilipinas, huhulihin siya. Okay? Dahil nga ho dyan sa napakabigat ng kaso sa illegal, yung Pogo operation, sugal sa ating bansa. Qualified human trafficking, mabigat na kaso, non-bailable, basta kayo nahuli, kulong ka agad, kahit Pasko, kahit bagong taon, kahit anong okasyon. Yan o. Kaya si Harry Roque patuloy po nagtatago. Pero hindi ho yan magtatagumpay din. Babagsak at babagsak pa rin yan sa kamay ng ating batas. Kahit siya ay nasa Europe, nagtitiis ng malamig doon sa lugar noon, o nagpapasarap doon, nagtatampisaw sa malamig na lugar dahil may mga isno-isno dyan, pero mas mainit pa sa summer ang kanyang problema dito sa Pilipinas. Hindi lang po sa kasong qualified human trafficking, pati mga posibleng kaso diyan ho sa land grabbing, di umano'y pang-aagaw ng lupa sa mga taga-Marabeles na pinapirma di umano sa deed of sale, binayaran ng pinangakuan, babayaran ng 100% pero 30% lang o 50% lang ay binayad. So ang daming problema. At yung Marabeles pala ay gustong tayuan ng Pogo. Kaya lang ho ay hindi nagtagumpay. Dahil talagang kailanman po ang illegal ay dapat hindi ho talaga sinusuportahan ng sinuman. So pagpapatunay ito ngayon, bagong taon na, pero wala tayong magagawa, na aresto ang isa sa mga kasamahan at magpapatuloy. Yan po yung ginagawa ng ating mga otoridad. NBI at police ang magpapatupad ng batas. Okay? So, sabi ko naman sa inyo, kahit na bagong taon na, holiday pa rin po, ang balita ay hindi ho na wawala. Tuloy-tuloy pa rin po ito.
Mga kaibigan, ito ay bahagi lang po ng ating pagmumonitor. Baka sabihin naman nyo, bagong taon ay negative ang balita. Hindi po. Pagpapatunay lang ito sa aking mga sinabi na nung araw pa. Susubaybayan natin ang rule of law na pinapairal ni Pangulong Marcos. Pero dahil wala nang control ang executive department sa ganyan, basta nasa korte na, ang papel lang ng mga law enforcement ay ipatupad ang batas kahit kanino. Okay? Kaya maraming actually na tinuturing ng wanted ang pinaghahanap ngayon or seryosong hinahanap. Di ba no, isang araw lang, kababalita lang na identify na raw sa Mountain Province ba o dyan sa norte, nagtatago si Bantag, si Gerald Bantag. Tama ba? Ng dating Undersecretary at Bureau of Correction Director General na may kaso namang murder. Kaugnay naman po yung Persilapid issue. Hindi pa po tapos yun. Yung ibang co-accused doon, nakakinasuhan, nagkaroon ng trial, convicted na, nakakulong na. Si Bantag ay kasalukuyan pa rin pong pinaghahanap. Pero mukhang hindi na ho magtatagal. Mahuhuli na daw po siya ng mga autoridad dahil alam na nga kung saan nandoon. Masyadong malawak ang Northern Luzon. Okay? Pero ang malinaw at magandang balita, hindi siya nakalabas ng bansa. Nakatulad ng ibang sobrang takot sa batas dahil sila may kasalanan, nagtago at gusto pang maging citizen sa ibang bansa para lang maproteksyonan. Katulad ni Harry Roque nga, katulad ni Saldico at yung iba pang mga involved dyan sa scam ng flood control na yung iba dahil under investigation, hindi naman sila napigilan ng immigration, so nagbakasyon, hindi pa bumabalik hanggang ngayon. Di ba may balita na yung dating Secretary Manny Bonoan ay nag-abroad lang, nagpahinga yata kung ano, parang ang balita hindi pa rin bumabalik. Isa yan sa inirekomenda na kasuhan ng plunder at saka graft in corruption na inirekomenda ng ICI before Office of the Ombudsman. So, kasama yan. Maraming, sabi ko naman sa inyo, lalo na itong pagkatapos ng bagong taon, papasok ang bagong taon, next week magiging normal na ang operasyon ng opisina ng gobyerno. Asahan na natin na marami pang mga galaw ang pamahalaan para ho diyan sa pag-aresto sa lahat ng mayroong problema sa ating batas. Pero huwag kayong mag-alala. Ito'y binabalita lang natin. Hindi ko sinasabi na ang mga akusado ay guilty. Wala pa hong makakapag-decide niyan. Sila lang ho ay inisyuhan ng warrant of arrest para panagutin sa kaso at ibibigay ang lahat ng pagkakataon na ipagtanggol ang kailang sarili. Yan kasi ang rule of law. Hindi ibig sabihin hinuhuli na, akala guilty na. Hindi po. Kaya nga lang, pag nahuli, kulong talaga kasi hindi wala akong pansamantalang paglaya ang kanilang mga kinasasangkutang problema. Happy New Year po muli sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo.